Ang Devil Emperor, credited the author. 728 hanggang 36. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Sabi ko na nga ba, noong nakalaban natin ang pinuno ng siyam na sekta, ang Ultimate Clarity Sect, maraming panganib. Bukod sa pinakamahuhusay na talento sa kanlurang lupain, si Xander, naroon din ang kakaibang si Lazaro. Sok, nakakatakot talaga ang kapangyarihang iyon. Kahit si Ethan ay kinakabahan. Noong mga panahong iyon, ako ang pinakanasa panganib habang sinasabi ko sa kanila kung paano haharapin ang isang halimaw na tulad niya. Sa pangunahing bulwagan, dumalo ang lahat ng matatanda at mga kagalang-galang. Sagana ang alak sa 3 araw na ito at lahat ay namumula ang mga mukha at mukhang malabo. Maliban sa mga disipulong sumama sa paglalakbay na ito, na nakatayo sa parehong mesa kasama nila, ang iba pang mga disipulo ay nagpipiste sa labas ng pangunahing bulwagan. Sa wakas ay nagamit na ni Findyang ang kanyang paikot-ikot at nakabukang pilak na dila habang isinasalaysay niya ang mga pangyayari sa Double Dragon Gathering. Namangha ang iba, teka lang, Findyang, 5 beses mo nang sinabi yan. Pero hindi ba't lagi mong sinasabi na si Stuart Kinstone ang nakakuha ng pinakamalaking karangalan? Bakit parang wala siyang ginawa samantalang ang lahat ng karangalan ay dahil sa iyong napakatalinong pamumuno? Ganoon ba kalaki ang iyong narating sa nangungunang sekta sa gitnang 3 pangkat? At talagang natalo ba ni Stuart Kinstone si Lazaro ayon sa iyong plano? Oo. Si Stuart Kinstone ang may pinakamalaking kredito, pero isa siyang mandirigmang mahusay, samantalang ako ang naghanda ng daan patungo sa tagumpay sa labas ng ring gamit ang aking mga plano at tuso, hahaha, lumingalinga ang mga mata ni Findyang, habang nagsasalita pa rin ng may pagmamalaki. Tumawa ang mga disipulo, ngunit nanatiling tahimik. Gustong-gusto talaga ni Findyang na magyabang. Aaminin ko, napahanga pa niya silang lahat sa kanyang pananalita. Sa mga masugid na tagapakinig, ang ilan ay lubos na nag-aalinlangan. Bakit hindi natin napansin na mahilig pala bumusina si Findyang? Kaya't tumingin sila sa isa pa, Katie wala Kinstone, totoo ba ang sinabi ng mataba? Nako! Lumingon si Ethan at nakita si Findyang na nagbibigay sa kanya ng maraming senyales habang nagmamakaawa at umiiling. Hindi pinansin ni Ethan ang kanyang kalokohan, oo naman. Sa ilalim ng matalinong pamumuno ni Findyang, sa wakas ay nakuha na natin ang ating pwesto bilang nangungunang Middle 3 Sect. Hindi sana tayo makakarating sa kalahati ng ating antas kung wala siya. Ang iba naman ay nagbigay sa mataba ng hindi makapaniwalang tingin. Ang galing talaga ng lalaking ito. Siya talaga ang nagsagawa ng lahat ng laban. Itinaas ni Findyang ang kanyang baba sa pagmamalaki. Ako ang tunay na bida rito. Tanging ang mga disipulo ang umiling at bumantong hininga. Habang ang dalawang babaeng nakaupo sa tapat ni Ethan ay nagtatawanan lang. Nakakita na sila ng mga walang hiya, pero hindi pa sa ganitong antas, na nagpapasikat sa harap ng maraming tao. Pero dahil walang pakialam si Ethan, hindi na pinansin ng mga babae, mga tagalabas, ang mga palabas ng mataba. Bumalik na ba si Elder Yuan? Tanong ni Ethan kay Locke. Simula nang bumalik siya 3 araw na ang nakakaraan, sabik na siyang mahanap si Elder Yuan para makausap ito tungkol sa puso. Kailangan niya talaga ng sagot sa mga tanong niya dahil hinihintay ni Clara ang sagot niya sa Mystical Heaven Sect. Ngunit walang senyales si Elder Yuan sa paligid. May ilang manggagawa na nagsabing mayroon siyang negosyong sekta. Babalik siya sa loob ng ilang buwan o marahil mga taon. Umiling si Ethan. Mga taon. Ilang buwan na lang ang kaya niyang maghintay. Kung wala siyang makukuhang sagot, hindi siya makakasagot dito. Hindi niya alam kung sasagutin ba siya ni Elder Yuan, ngunit siya lang ang alam niyang makakasagot. Ikinuyom ni Locke ang kanyang mga kamay at nagsalita, Stuart Kinstone, narinig ko lang na hindi pa rin bumabalik si Elder Yuan. Ayos lang. Habang hinihintay ko si Elder Yuan, kakausapin ko si Wilson. Bumantong hininga si Ethan at lumabas. Nang makita siyang paalis, alam nilang pupunta siya sa pinuno ng sekta para sa kanyang kalayaan. Bumantong hininga silang lahat.
Tanging ang mga babae lang ang masayahin, sabik na makabalik si Ethan. Magaling si Mandy dito, ngayon ay aangkinin niya ang papuri kay Luo Yunchang na naiuwi niya si Ethan. Tingnan natin kung makakalaban ako ni Miss Luo, hihihi. Kumatok. Pumunta si Ethan sa bahay ng sect leader at nakita niya si Wilson na nakangiti. Tiningnan niya ang berdeng storage ring ng may pag-aalinlangan, minsan ay natatawa. Nagising siya nang marinig ang katok. Nagulat si Wilson nang makita si Ethan sa labas ng kanyang pinto at kumunat ang noo. Ethan, ang galing ng ginawa mo sa Double Dragon Gathering. Ano ang ginagawa mo rito sa halip na magdiwang? Pagdalaw sa isang kuripot. Naupo siya sa harap niya na parang pag-aari niya ang lugar at itinuro ni Ethan ang singsing, 10,000 sagradong bato, mukha ka bang tanga? Natawa si Wilson, 10,000 lang. Hahaha, parang mas marami ka pang nakuha, 2,000 lang. Narinig mo yon? Masyadong madaldal si Findian kaya pina-report ko na lang si Finyin. Bumantong hininga si Wilson at tumango, napakagaling mo talagang bata, para mapatingin ka kahit sa Exalted, para gumawa ka pa ng espesyal na rango para lang sa iyo at makakuha ng 2,000 sagradong bato. Kahit hindi kita opisyal na gawing susunod na kahalili sa sect leader, hindi mananahimak ang buong sekta hanggat hindi nila nalalaman na ikaw ang uupo sa upuan ko. Nakatitig si Wilson kay Ethan, ngunit wala siyang reaksyon. Wilson, napag-usapan na natin ito. Pagkatapos ng Double Dragon Gathering, tapos na ang ating kasunduan. Uuwi na. Nang inig ang noo ni Wilson, hindi mapakali ang kanyang puso habang nagpapakita ng isang palihim na ngiti, para saan, ang angkan ng Luo. Ang ibig mong sabihin sa akin ay hindi maihahambing ang Demon Scheming Sect sa isang maliit na angkan ng mga mortal. Hahaha, dahil bumalik ka na may napakaraming merito, ikaw ang magiging susunod na pinuno ng sekta pagkatapos ko. Gamit ang mga sagradong bato, sa loob ng isang siglo, tayo ay magiging isang tunay na sekta sa gitnang 3. Mas mababa pa ang halaga ng isang maliit na mortal na angkan. Ikaw ang magiging hari rito. Ngayon sinasabi mo sa akin na mas mabuti nang maging mayordomo para sa angkan ng Luo. Tinitigan siya ni Ethan ng matagal, kung saan ko gustong pumunta, ay akin. Walang makakapagpabago niyan. Huwag mong sirain ang pangako mo, Sect Leader Xe. Walang sinabi si Wilson, ngunit ang matatalim niyang mga mata ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya. Pero nagkibit-balikat siya, sa totoo lang, ang pagpapatira sa iyo ay pag-iisip sa iyong kinabukasan. Matapos mapasama sa listahan ng Double Dragon Manor, mas lalo ka pang aakyat. Maaari ka pang mapunta sa tuktok ng mga lupain sa kanluran. Pero dahil determinado ka nang umalis, hindi kita pipigilan. Kinawayan siya ni Wilson, mukhang dismayado habang bumantong hininga, lagi namang nagsisikap ang mga tao para mapabuti ang kanilang sarili. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang taong kampante na katulad mo. Ethan, siguradong pagsisisihan mo yan. Wala kang pakialam dyan. Umikot ang mga mata ni Ethan at lumabas. Pag-alis niya, bumulong si Wilson sa sarili, hahaha, umalis na rin siya sa wakas. Hindi sapat ang laki ng sekta para sa ating dalawa. Hi, Ethan, kung nagpakita ka lang ng kahit kaunting interes sa posisyon ko, ako. Kumislap ang mga mata ni Wilson sa uhaw sa dugo. Pagbalik sa handaan, tiningnan ni Ethan ang mga babae, maghanda na kayo, aalis na tayo pagkatapos ng handaan. Napakabilis naman. Natigilan sina Luke at ang iba pa. Tumango si Ethan. Magaling si Wilson sa pagtakpan ng kanyang balak, ngunit pamilyar siya sa ganoong uri ng pang-aakit. Binibigyang pansin niya ang bawat huling salitang sinabi ni Wilson at ang bawat kahulugan na sinabi nila sa kanya na umalis, upang hindi hangarin ang posisyon ng pinuno ng sekta. Naniniwala siyang kung nagpakita siya ng kahit kaunting interes sa upuan, tiyak na hahabulin na sana siya ni Wilson. Hindi niya alam ang cultivation ni Wilson at dahil ito ang Demon Scheming Sect, si Wilson ang namuno. Nang sumiklab ang isang away, naligay sa alanganin si Ethan. Kaya tinupad niya ang kanyang pangako at umalis. Tungkol naman kay Elder Yuan. Kumunat ang noo ni Ethan, Look, kahit aalis na ako at hindi na sa Demon Scheming Sect, sana ay may magawa ka para sa akin. Sabihin mo lang, Stuart Kindstone.
Ikinuyom ni Locke ang kanyang mga kamay. Kapag bumalik si Elder Yuan, pigilan mo siya at padalhan mo ako ng Jade Sleep. Darating ako agad bago mo pamamalayan. Walang problema, Steward Kindstone. Tumango si Locke. Tumayo si Ethan at umalis kasama ang mga babae. Ngunit ng sandaling iyon, isang manggagawa ang sumugod sa pangunahing bulwagan. Tumigil kayo, piging ito ng mga matatanda. Hindi maaaring pumasok ang mga disipulo. Hinarang siya ng isang katulong. Sumigaw ang lalaki, narito ako upang magbigay ng mensahe kay Steward Kindstone. Bumalik na si Elder Yuan. Nanginginig at kumunat ang noo ni Ethan, pagkatapos ay lumiwanag ang kanyang mukha. Sakto sa oras. 729. Nakatatanda Yuan. May narinig na mga sigawan sa sirasirang bahagi ng labor office habang nagmamadaling pumunta si Ethan sa isang sirasirang pinto. Bumukas ang pinto kasabay ng isang langit-ngit nang salubungin siya ng isang pamilyar na figure. Bumantong hininga si Elder Yuan at tinapik ang kanyang dibdib, si Steward Kindstone pala. Bakit ka ba kinakabahan? Tinatakot mo ang matandang ito. Akala ko hindi ko naibigay ang tableta ni Wang Irma. Hindi naman sa ayaw ko siyang bigyan, pero hindi maganda ang ginawa niya sa mga iniutos niya kaya pinarusahan siya ng ehekutibo. Elder Yuan. Pinutol siya ni Ethan at inikat ang kanyang mga mata. Napakamot ng ulo si Elder Yuan, tama, si Steward Kindstone ay isang taong may ambisyon at walang oras para sa mga walang kwentang bagay. Muntik ko nang makalimutan, narinig ko na nakakuha ng malaking kredito si Steward Kindstone sa Double Dragon Gathering. Dapat ay nandyan ka sa pagdiriwang at hindi sa pagtakbo rito. Elder Yuan, aalis na ako. Pinutol ulit siya ni Ethan. Gulat na tanong ni Elder Yuan, aalis? Saan? Tahan na. Bumantong hininga si Ethan, nakausap ko na si Wilson. Nagawa ko na ang aking bahagi at ang Demon Scheming Sect ay isa na ngayong Middle 3 Sect. Pinayagan niya rin akong umalis. Ganoon ba? Pumikit si Elder Yuan at bumantong hininga sa pagkadismaya. Siya pa rin. Elder Yuan, sana ay nakapagpaalam na ako sa iyo bago ako umalis. Ikaw lang ang nirerespeto ko sa sektang ito, at ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Tiningnan ni Ethan ang madilim na mukha ni Elder Yuan at bumantong hininga, isa pa, gusto ko sanang magtanong sa iyo ng isang mahalagang tanong. Natatakot ako na ikaw lang ang makakapagbigay sa akin ng magandang sagot. Iminulat ni Elder Yuan ang kanyang mga mata at ngumiti. Hindi na siya malungkot at bumalik na sa kanyang mabait na sarili, sabihin mo sa akin. Kung matutulungan ko si Steward Kindstone, karangalan ko iyon. Napakabait ni Elder Yuan. Bahagyang yumuko si Ethan, at medyo kinakabahan nang magsimula siyang, Elder Yuan, kaya ba, alam ng mga demonyong cultivator ang pag-ibig? Sandali na tigilan si Elder Yuan. Ang pag-ibig mo, ang ibig mong sabihin ay, pamilya, pagkakaibigan, o. Ang huli, namula si Ethan. Umiling si Elder Yuan, syempre, hindi posible ang pag-ibig sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Napakadelikado nito. Bakit pa kaya ito ipinagbabawal ng Demon Scheming Sect? Nakikita ko. Nakaramdam ng pagkadismaya si Ethan at bumantong hininga. Ngunit muling nagningas ang pag-asa sa kanyang mga mata, pero may nagsabi na paano ka magiging walang emosyon kung hindi mo naman nararamdaman ang emosyon. Kailangan mo muna itong maramdaman bago mo ito mapigilan. Sino ang nagsabi niyan sa iyo? Septimus. Hahaha, siya pala iyon. Umiling si Elder Yuan, siya ang pinakamagaling sa kanlurang lupain, ngunit isa siyang matuwid na tagapagsaka, hindi niya kayang unawain ang ating malademonyo na puso. Lumubog ang puso ni Ethan dahil malinaw na pinabulaanan ni Elder Yuan ang teoryang ito. Tila magiging negatibo ang huling sagot niya kay Clara. Ngunit tumawa ang matanda bago siya masyadong nadismaya, tama nga ang eksperto. Hindi nakakapagtaka na siya ang pinakamahusay sa mga lupain sa kanluran. Malayo na ang narating niya. Kumunat ang noo ni Ethan. Matapos siyang mawalan ng pag-asa, muli siyang naibangon. Elder Yuan, pwede ba huwag mo akong paglaruan? Seryoso ako. Hahaha, pero hindi ako. Ikaw ang naglalaro sa sarili mo.
Dahil alam mo na ang sagot sa loob mo, bakit mo ako tinatanong? Nang aasar si Elder Yuan, Steward Kindstone, gusto mo bang sabihin ko na walang masama sa malademonyo mong landas sa pamamagitan ng pag-ibig? Nanindigan si Ethan at yumuko, matalino si Elder Yuan. Taksil ang puso ko at hinihiling ko kay Elder Yuan na siya ang humusga. Mas marami ang nakikita ng panlabas na pananaw. Kung ang pagmamahal na ito ay makakasira sa aking landas, ako. Lalamunan mo ba? Pang-uuyam ni Elder Yuan. Nag-alangan si Ethan ngunit tumango. Bumantong hininga si Elder Yuan, kung may batang lumapit sa akin na may ganitong tanong, sasagutin ko agad na bawal ang pag-ibig para sa mga demonyong tagapagsaka. Ang paghawak dito ay mangangahulugan ng walang katapusang sakit at pagpapahirap na hindi matatakasan. Ang landas ng demonyo ay malupit at walang emosyon at anumang damdamin ay sumpa nito. Ngunit para sa iyo, Steward Kindstone, may isang payo ako sa iyo. Hayaan mo ang iyong sarili at tanggapin ito. Bakit? Natigilan si Ethan. Umiling si Elder Yuan dahil nakahawak ka na sa kanya. Sa halip na basagin ito, kunin mo na lahat kung ayaw mong magkaroon ng pusong demonyo. Nanginginig ang noo ni Ethan sa gulat. Alam mo ba kung bakit kaming mga demonyong tagapagsaka ay nagbabala na huwag makaramdam ng pag-ibig? Tanong ni Elder Yuan kay Ethan. Umiling si Ethan, nalilito. Hahaha, hindi ko rin alam. Pero pagkatapos ng maraming taon ng pagmumuni-muni, sa tingin ko ay may kutob na ako. Hindi naman sa hindi nakakaramdam ng pag-ibig ang mga demonic cultivator, pero mas mainam na ay tackle lang ito ng mga bihasang manlalaro. Ha! Natigilan si Ethan. Nagpatuloy si Elder Yuan, sa pagsilang ng mundo, lumitaw ang matuwid at malademonyo na landas. Dahil sa pagnanasa ng puso ng tao, ito ay humahantong sa dalawang magkaibang paraan ng paglinang. Ang matuwid na landas ay nag-aalis ng pagnanasa, ang maging kaysa ng mundo na hindi nagagapos ng anumang kasakiman. Samantalang ang malademonyo na landas ay kabaligtaran, na nakakaranas ng walang katapusang pagnanasa kung saan masisira ang mortal na likid at maabot ang Dao. Sa madaling salita, ang matuwid ay nangangahulugang maging higit sa lahat, habang ang malademonyo ay nangangahulugang paglubog dito. Ipinapakita nito na ang mga landas ay hindi mabuti o masama, ngunit kapag nakapasok ka na sa mga ito, madali para sa mga pagnanasa na ipanganak at mauwi sa kanilang awa. Ito ay isang demonyo. Sa pamamagitan ng pagdaig dito, nararating mo ang Dao. Kaya ang landas ng demonyo ay nangangahulugan ng pagdaan sa estado ng demonyo upang maabot ang Dao. Ang gusto nating gawin sa huli ay makamit ang Dao. Dahil madaling matukso sa ating paglalakbay sa paglilinang, tayo ay nagiging demonyo at nagkakamit ng masamang pangalan. Ngunit lahat ng mga nagtagumpay sa landas ng demonyo ay hindi mga demonyo, at tiyak na hindi magiging katulad ng apat na mapanlinlang na mga demonyo, na nagnanakaw at pumapatay ng biglaan. Dahil lumampas na sila sa kanilang landas at napalapit na sa Dao. Tumango si Ethan nang maintindihan niya ito. Dati niyang iniisip na ang landas ng demonyo ay nagpapahiwatig ng pagiging makasarili, ngunit ngayon ay nakita niya na ito ay isa lamang pagtatangi. Sa pamamagitan ng pagiging isang demonyo at pag-ahon sa kasakiman, maaabot ng isang tao ang Dao. Sa wakas ay nakita ni Ethan ang landas na bukas sa harap niya. Kung tungkol sa pag-ibig, wala ito sa sarili nito, kundi ito ang pinakamapang-akit na pagnanasa na halos imposibleng takasan. Maraming mga demonyong tagapagsaka ang hindi kayang pag-ibain ang pag-ibig sa pagnanasa at lalo pang lumulubog, lumalayo sa Dao. Kaya naman ang mga demonyong tagapagsaka ay napakalupit pagdating sa pag-ibig, hindi nakakalapit dito. Ito ay dahil mahirap para sa sino man na makabalik mula rito. Para sa mga matuwid na tagapagsaka, mas madali ito. Tinatahak nila ang landas ng pagtalikod sa lahat ng pagnanasa, pag-neutralize sa pagnanasa at pagpapanatili sa kanilang kaligtasan. Nagpatuloy si Elder Yuan, ngunit dapat mong maunawaan, walang sinubukan, walang napala. Ang mundo ay malupit ngunit patas din. Ang landas ng demonyo ay puno ng mas maraming sakit kaysa sa landas ng matuwid, kaya kapag nalampasan ang lahat ng mga pagsubok na ito, ang demonyong tagapagsaka ay makakamit ng mas mataas na antas kaysa sa isang matuwid na tagapagsaka.
Tumango si Ethan, sa madaling salita, ang pag-ibig ay hindi nakakatakot basta't hindi ko hahayaang maagaw ako nito. Hahaha, hindi naman yan ang punto ngayon dahil nasa loob ka na niyan. Itinuro ni Elder Yuan ang kanyang puso. Alam mo ba kung ano ang pinakadakilang demonyo sa puso ng isang demonyong tagapagtanim? Pagsisisi. Dahil nabihag ka na ng pag-ibig, kung hindi mo ito aayusin, mauuwi ito sa pagsisisi at magiging mas malala pa. Kung paano ka makakatakas sa maelstrom ng pag-ibig, nasa iyo na lang iyon. Kaya ko sinabi na para lamang ito sa mga bihasang manlalaro. Walang lugar ang isang bata para paglaruan ito. Pero naniniwala akong ikaw ang exception. Umaasa ako na kahit na mabihag ka ng pag-ibig, makikita mo ang iyong landas, at hindi maging katulad ni Septimus, na halos bumagsak dahil dito, nilamon ng paghihiganti. Bagamat kahanga-hanga rin siya na nakakabalik sa kanyang landas sa huli, hahaha. Huminga ng malalim si Ethan at yumuko, salamat sa lahat, Elder Yuan. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Sa wakas ay maibibigay ko na sa kanya ang sagot. Mas maayos na ang pakiramdam ko. Hahaha, sinasabi ko lang ang sinasabi ng puso mo. Maaaring hindi iyon ang katotohanan. Bagamat mayroong malademonyo at matuwid na landas, ang mundo ay may libu-libong iba pang landas. Sino ang magsasabi na ang sa iyo ang tama? Kaya naman nasa iyo ang lahat kung gagawin mo ang sa tingin mo ay tama. Mabigat na nagsalita si Elder Yuan, Katie wala Kindstone, ang puso mo ay mayroon ng sagot ngunit sumasalungat sa mga tradisyonal na paniniwala. Kaya ka lumapit sa akin. Ngunit habang papalapit ka sa Dao, mas kakaunti ang mga taong nakakaintindi nito. Darating ang panahon na walang makapagpapaliwanag nito sa iyo. Ang sarili mo na lang ang paniniwalaan mo. Ang mga nakaraang karanasan ko ay maaaring hindi ang tamang landas. Malalaman mo ito kapag tinahak mo na ang sarili mong landas. Nagulat si Ethan, at muling yumuko at sinabing, isa sa puso ko ito. Umalis si Ethan pagkatapos. Ang sumunod niyang layunin ay ang Mystical Heaven Sect. Nang makita ang magaan niyang hakbang, tumango si Elder Yuan at bumantong hininga, may sarili namang landas ang bata, pero bakit mo pa rin nawawala ang landas mo, Wilson? 730. Guro, imposible ba talaga? Sus Mariosep na walang hiya, nakalimutan mo na ba ang sakit na iyon? Hindi pa ba sapat ang pananakit sa iyo ng babaeng iyon? Kahit gaano pa karaming kabutihan ang nagawa mo para sa sekta, ang mga patakaran ay patakaran pa rin. Hindi matitinag ang pinuno ng sekta sa bagay na ito, kaya pahingahin mo na lang ito. At huwag mo nang isipin na puntahan siya dahil dito, dahil lalo mo lang itong palalain. Sa pagkakataong iyon, kahit ako ay hindi kayang iligtas. Malaya, walang gapos, at magaan ang puso ni Ethan. Pakiramdam niya'y walang inaalala habang naglalakad, sabik na makarating sa Mystical Heaven Sect. Ngunit may narinig siyang dalawang pamilyar na boses na pumukaw sa kanyang atensyon, sina Venerable Chi at Locke. Kahit naguguluhan, halos hindi makikialam si Ethan sa problema ng iba, pero ngayong araw, dahil maganda ang mood niya, lumapit siya agad. Anong problema? Bakit nagtatalo ang guro at disipulo? Oh, Steward Kindstone. Agad na yumuko si Locke at tumango si kagalang-galang Chi bilang paggalang, ang batang ito ay puro gulo lang ang alam. Nakakuha siya ng kaunting merito at umabot ito sa kanyang ulo. Nakalimutan pa niya ang huling paglabag na naging dahilan ng kanyang pagkatapon sa labor office. Mukhang nahihiya si Locke at yumuko. Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Anong nangyari? Naririnig ko ba? Nag-alangan si Locke bago sumulyap kay Ethan, Steward Kindstone, alam mo na. Babae ko yan. Naku, dahil ba sa iyo kaya siya nakulong sa Mystical Heaven Sect? Kaya ka pinagbantaan ni Carmelo noong Double Dragon Gathering, bulalas ni Ethan. Kumunat ang noo ni Venerable Chi at tinitigan niya si Locke, sumuko ka na talaga para sa isang kaaway sa Double Dragon Gathering. Kalokohan to. Kapag nalaman to ng sect leader, mapalad ka nang hindi mo nabubuhay. Hay, mga sus Mariosep na lobo. Napapadyak si kagalang-galang Chi sa galit. Ikinumpas ni Ethan ang kanyang kamay habang nakangiti. Kagalang-galang Chi, hindi mo kailangang magalit. Tayong tatlo lang ang nakakaalam nito.
Isa pa, aalis na rin ako. Maraming salamat, Stuart Kindstone. Yumuko ng malalim si Venerable Chi sa katinitigan si Locke na lalong nagparamdam sa kanya ng pagkakasala. Gayunpaman, kumapit pa rin siya sa isang huling hibla ng pag-asa. Hindi ba't nakamit natin ang isang malaking merito? Masayahin din ang sect leader. Sa tingin ko ay ginagamit ko ang pagkakataong ito para hilingin sa kanya na gamitin ang maluwalhating pangalan ng Demon Scheme ang sect para hilingin sa Mystical Heaven sect na ibalik ang aking babae. Kalokohan. Angle ni Venerable Chi, ang Demon Scheme ang sect ay tutol sa fraternization. At inaasahan mo pang ang ibababa niya ang sarili sa Mystical Heaven sect para sa isang ordinaryong disipulo na katulad mo. Maswerte tayo kung hindi sasamantalahin ng Mystical Heaven sect ang ating kahinaan at hahayaan na lang siyang umalis. Pero kahit na ganoon, mawawala pa rin ang pangalan ng ating sekta dahil dito. Bumuhos ang sunod-sunod na salita ni Kagalang-Galang Chi sa tainga ni Locke dahilan para mawalan siya ng pag-asa. Gayunpaman, nakatitig pa rin siya kay Ethan. Hindi siya matulungan ng kanyang Panginoon, kaya nasa kay Ethan na ngayon kung handa niya itong ipasa sa pinuno ng sekta. Kahit isa lamang disipulo, si Ethan ay kaitiwala ng pinuno ng sekta. Dahil sa tagumpay nito sa Double Dragon Gathering na naglagay sa sekta sa nangungunang tatlong sekta, maaaring marinig siya ng pinuno ng sekta kahit hindi siya marinig ng mga matatanda o kagalang-galang. Kumunat ang noo ni Ethan habang hinihimas ang kanyang baba, tama ang iyong Panginoon. Hayaan mo na, kung hindi ay lalo mo lang itong palalain. Walang pakialam si Wilson sa kahit sino. Hindi kanya tutulungan, sa katunayan, magagalit siya ng husto at parusahan ka. Mas mabuting huwag mo na lang itong banggitin. Tumanggaw si Kagalang-Galang Chi na parang halata naman habang nakatitig sa kanyang disipulo. Kita mo, kahit si Stuart Kindstone ay nagsabi nito. Nawala ng pag-asa ang mukha ni Locke. Bagamat nagpalit ng usapan si Ethan habang may mapanlinlang na ngiti, ang paglabas ng isang tao ay hindi naman kailangang gawin gamit ang pangalan ng sekta. Pupunta lang ako sa Mystical Heaven sect para sunduin ang isang tao. Pwede ka namang sumama. Nako. Tinignan siya ng dalawa ng walang ekspresyon. Pagkatapos ay napabuntong hininga si Kagalang-Galang Chi, kaitiwala Kindstone. Hahaha, kung hindi ako ang gagawa, sino pa ang gagawa? Ngumiti si Ethan habang nakatingin sa itaas, matagal na akong abala sa landas ng demonyo at marami na akong natuklasang katotohanan. Dapat ay isa na akong medyo bihasang manlalaro dahil dyan. Gaano man kalalim ang iyong paglubog sa dagat ng pagnanasa, hindi ako matatakot, hahaha. Nalilito ang tingin ng dalawa sa kanya. Humarap si Ethan kay Locke at sinabing, anong tinatitigan mo dyan? Sige na nga, ang Mystical Heaven sect ay isang lower 3 sect sa loob ng maraming taon at hindi dapat magkaroon ng maraming sagradong bato. Gagamitin ko ang 2,000 sa akin para basagin ang mukha nila at makuha ang mga babaeng iyon. Isa para sa iyo at isa para sa akin. Nagsimulang maglakad si Ethan papunta sa gate. Lumabas si Locke at sinugod siya, Stuart Kindstone, why ibibigay mo ba talaga ang mga sagradong bato mo para sa anak ko? Siyempre naman. Ang mga sagradong bato ay mga bagay na napakahalaga kumpara sa mga tao. Stuart Kindstone, napakabait mo talaga. Hindi ko ito malilimutan habang nabubuhay ako. Ano man ang mangyari, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Gaanin mo ang loob mo. Pareho lang tayong nahihirapan. Pero, baka may silbi ka pa. Sino ang nakakaalam, hahaha. Tumawa sina Ethan at Locke sa di kalayuan na ikinatulala ni Venerable Chi. 2,000 sagradong bato para sa 2 babae. Sayang lang ito. Ang kanilang sekta ay mayroong hindi hihigit sa 1,000 ng mga kumikinang na palamuti na kailangang tumagal sa sekta ng maraming siglo. Ngunit ngayon, ang Stuart Kindstone na ito ay mag-aaksaya ng doble nito sa ilang mga broads. Tumingin si Kagalang-Galang Chi sa unahan habang nanginginig ang mukha at dumudugo ang puso. Kahit gaano kakabigat, hindi mo pwedeng itapon lahat ng basta-basta. Hay, paano nga ba mauunawaan ng isang baguhang mayaman ang sakit ng kahirapan? Umiling si Kagalang-Galang Chi, hindi niya maintindihan ang mga kilos ni Ethan, ngunit naiinggit at hinangaan din niya ito.
Malaki ang ginagastos ni Ethan para sa kanyang kasintahan at gagawin din niya iyon para kay Locke. Bihira ang isang napakabait na amo sa mundong ito. Ang swerte ni Locke na makakuha ng ganitong amo. Samantalang ang sa kanila, si Wilson, ay kuripot hanggang sa kaibuturan, nakikipaglaban para sa bawat kalat. Wala siyang ideya, gayunpaman, na ang 2,000 batong iyon ay isang patak sa isang balde para kay Ethan at isang panghabang buhay na kayamanan naman para kay Wilson. Kapag pinagtabi sila, makikita kung paano ginugugol ng isa ang Ethan, pwede na ba tayong umalis? Sa pasukan ng Demon Scheming Sect, hinihintay siya ni Sheena at Mandy. Nagtanong si Mandy, kapatid na Locke, sasama ka ba? Maliwanag ang ngiti ni Locke, pero si Ethan ang nagsabi, hindi, sasamahan lang niya tayo papunta sa Mystical Heaven Sect. Sekta ng mystical na langit. Sasanduhan natin si Clara at sabay tayong uuwi. Malapad ang ngiti ni Ethan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng mga babae, ngunit pagkatapos ay ngumiti. Mas lalong nakakabighani si Sheena sa hitsura ni Ethan. Hindi nakakapagtaka na nabago ang ugali mo. Hindi ka na kasing lungkot ng dati. Kaya may sagot ka na para kay Ate Clara. Masyado ko nang pinag-iisipan ang tanong na ito. Bamantong hininga si Ethan. Tumango ang mga babae, sa wakas ay nagawa na nilang ipagpahinga ang kanilang mga balak at maging masaya para sa kanya. Ang apat ay nasa daan na ngayon patungo sa Mystical Heaven Sect. Dahil sinabi ni Ethan na sasagutin niya si Clara pagkalipas ng kalahating taon, hindi sila nagmamadali. Sa katunayan, si Ethan ay talagang nag-aatubili na parang kinakabahan. Halos isang dekada nang hindi nasagot ang tanong na ito. Paano kaya niya sasagutin? Paano kaya siya magre-react? Paano kaya ako magre-react? Mga apurahang tanong ito para kay Ethan. Bigla, naramdaman ni Ethan na para siyang isang babaeng tensyonado bago ang kasal. Naghagik-hikan ng mga batang babae. Ang mataas at makapangyarihang Katie Kingston ay nag-aatubiling pag-usapan ang mga relasyon. Isang buwan ng ganito ang naging takbo ng team pero sangkatlo pa lang sila ng daan patungo sa Mystical Heaven Sect. Kahit si Sheena ay nagsisimula ng magustuhan ito at sumimangot, hindi kami nandito para mamasyal. Kung mas mabagal pa kami, hindi mo mararating ang takdang araw ng panganganak mo kay Ate Clara. Talaga. Tumawa ng mahina si Ethan, pero paano ko siya sasagutin? Sa loob ng maraming taon, ang lamig ng pakiramdam ko. Swoosh! Isang pulang figure ang bumagsak 100 metro ang layo mula sa kanila, at nagbubuga ng alikabok. Natigilan ang grupo nang makita si Dana ng Mystical Heaven Sect, ang nakababatang kapatid ni Clara. Habang papunta siya kay Clara, kinailangan ni Ethan na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid, hindi ba? Kaya't dali-dali siyang lumapit para tulungan itong makatayo. Dana, anong problema? Anong nangyari? Ethan. Tuwang-tuwa si Dana at saka sinabing, Kay, kailangan mong iligtas si Ate Clara. 731. Anong nangyari kay Clara? Dali-daling inalog ni Ethan ang mahinang katawan ni Dana. Hinihingal at napaluha si Dana, at kapatid na Rowan, Clara, sila. Nagmatigas si Ethan, wala akong pakialam sa kanila. Sabihin mo sa akin ngayon, anong nangyari kay Clara? Pinagpapawisan si Ethan habang nakatitig kay Dana hanggang sa matakot ito. Katie Kingston, hayaan mo siyang magsalita. Tinatakot mo ang kawawang bata, wika ni Locke at sinabi kay Dana, Iha, sabihin mo sa amin ang nangyari. Tiyak na tutulungan ka namin. Tingnan sila ni Dana at sa wakas ay sinabi, gusto ng pinuno ng S-Sect na kaming 5 magkakapatid ang magpagaling sa sakit ng batang Panginoon. Ano? Napangiwi si Ethan at nagngalit ang kanyang mga ngipin. Alam kong ipinanganak na Pyle ang punk na ito na may mga kakulangan sa elemento, pero ngayon nakikita kong kahit ang utak niya ay mali ang pag-iisip. Nangahas siyang hawakan ng aking kasintahan. Naramdaman ni Dana ang nag-aalab na puot na nagmumula kay Ethan, kaya naman nabigla siya sa takot. Ngunit sa di malamang dahilan, ang matinding pagkauhaw niya sa dugo ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Tinapik ni Locke ang balikat ni Ethan para palamigan ito. Ano nga ba talaga ang nangyari? Pakisabi naman sa amin ang lahat para mailigtas namin sila. Aba!
Tumango ang Double Dragon Gathering at nagsimulang, pagkatapos ng Double Dragon Gathering, nakabalik na kami sa sekta. Halos hindi na natapos ang araw at may ilang elder na lumapit sa amin sa kalaliman ng gabi upang selyuhan ang ilan sa mga cultivation ng aking mga kapatid at pagkatapos ay ilagay sila sa isang silid kasama ang sect leader at ang batang master. Doon namin nalaman na ang 4-element cycle array ay para lamang pagalingin ang sakit ng batang master dahil sa kakulangan ng mga elemento. Ang tanging dahilan kung bakit kami pumunta sa Double Dragon Gathering ay para subukan ang limitasyon ng 4-element cycle array kung angkop ba ito. Sa isang laban ng buhay at kamatayan lamang mailalabas ang kapangyarihan ng array na ito. Napatunayan ng nakatatanda na karapat-dapat ito kaya kinuha nila ang ating mga kapatid na babae para pagalingin ang batang Panginoon. Nagmamadaling nagtanong si Shina, paano ginagamot? Ang 4-element cycle array ay umaasa sa mga dalagang may mga elementong konstitusyonal upang ilabas ang kanilang kapangyarihan at linisin ang katawan ng batang Panginoon upang muling buuin ang kanyang balanseng elemento. Sa wakas, namula si Dana habang nagsasalita sa mahinang tono gamit ang dugo ng isang dalaga para makuha ang 5 elemento at tuluyang mapagaling ang batang Panginoon. Bam! Bam! Dinurog ng kamay ni Ethan ang isang bato sa malapit, sa madaling salita, gusto ng malaswang batang Panginoon ang katawan ni Clara. Hindi lang yan. Habang pinupunasan ang kanyang mga luha, humagulgol si Dana, ayos lang sana kung ito ay para lang sa pagpapagaling sa batang Panginoon dahil dedikado kami rito at nakita rin naming lumaki ang batang Panginoon. Ang pagtitiis ng ilang sakripisyo para iligtas siya ay katanggap-tanggap sa amin, ngunit hindi ko inakalang. Ano? Tanong nilang lahat. Lumakas ang paghikbi ni Dana, sinisipsip talaga ng batang Panginoon ang lahat ng espiritu at kaluluwa ni Ate Clara. Nakakatakot talaga siya. Naging tuyong balat si Clara at maging ang pinuno ng sekta ay mukhang gulat na gulat. Isa itong malademonyo na sining ng pagnanakaw ng yin para mas mapalaganap ang yang. Ang punk ay naging malademonyo na. Nanginginig ang noo ni Ethan, nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, natatakot ako na simula pa noong maliit na bayan na iyon ay ganito na siya, simula nang maakit siya ni Moyan sa landas ng demonyo. Ngunit si Moyan ay isang demonyong tagapagsaka at sanay na sa bagay na ito. Hindi tulad ni Carmelo, na walang pagpipigil dahil bago lamang sa lahat. Kaya pala, kasalanan lahat ng ito ni Moyan. Itigil mo na. Nang makitang umiiyak si Dana, tinitigil siya ni Ethan. Ang matuwid na landas ay nangangahulugan ng pagiging higit sa lahat, ang maging isang asetiko. Hindi dapat basta-basta mabiktima ng malademonyo. Ngunit ang pagnanasa ay humawak sa kanyang puso at sandali na lamang bago siya bumagsak. Si Moyan ay isa lamang gatilyo. Ang kanyang baluktot na puso ang nasubak sa huli, at natuklas ang kulang ito. Ngayon, kaninong kasalanan ito? Nanginig ang puso ni Dana at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Ethan at bumantong hininga, kumusta ang mga babae? At paano kayo nakalabas? Mukhang nakita na ito ni Sister Clara at handa na siya. May hawak siyang tableta ng lason sa bibig niya. Sa sandaling pilitin nila siya, iinuman niya ito. Sinabi niya may kasunduan siya sa iyo makalipas ang 6 na buwan. Kung wala ka roon pagkatapos ng panahong ito, gagawin niya ang hiniling ng pinuno ng sekta. Kung darating ka at bibigmoyin siya ng sagot, makakapagpahinga na siya ng mapayapa. At pinoprotektahan din niya ang iba. Humahagulgol si Dana, pagkatapos ay naselyuhan na namin ang aming cultivation, ngunit maaari pa rin kaming gumalaw. Tila handa na si Sister Clara dahil isang araw ay dinala niya kami sa Permafrost Cave. Naroon ang nakatatandang sister na si Monica sa isang pader doon at sinira niya ito upang mabuksan ang selyo ng aming cultivation. Nahirapan kaming lumabas pagkatapos, ngunit hinaranggan kami ng mga elder. Ako lang ang nakatakas habang nahuli ang iba. Ano, Monica? Sigaw ni Luke. Tumingin si Dana sa kanya at tumango. Si sect leader Monica ang dating may hawak ng permafrost. Dapat sana ay isa siya sa mga babae sa 4-element cycle array, ngunit matapos marinig ang paglabag niya sa patakaran ng sect 2 dekada na ang nakalilipas, dahil sa pakikipagsabuatan sa mga demonic cultivator, siya ay pinalayas. Bakit pa itatapon ng sect ang isang bihirang konstitusyon ng tubig na tulad ng sa kanya?
Sa huli, ang sect leader ay naghanap ng kapalit, kaya't dumating ang kapatid na si Clara. Monica. Nanginginig ang kilay ni Locke, kumusta siya? Umiling si Dana, hindi ko alam. Pagkatapos kong makatakas, nahuli sila. Pero naniniwala akong alam ni Sister Monica ang nangyayari kaya siguro iyon ang dahilan kung bakit handa si Sister Clara. Tutal, nakikipag-ugnayan na si Sister Clara kay Sister Monica simula nang dumating ito sa sekta at manahin ang permafrost. Ipinikit ang kanyang mga mata, nanginginig si Locke, nagngalit ang kanyang mga ngipin at ipinapakita ang kanyang matinding pag-aalala. Hinampis ni Ethan ang mabigat niyang kamay sa balikat niya. Nagulat si Locke at tiningnan ang madilim at nakakatakot na mukha ni Ethan. Kaibigan mo ba si Monica? Naningkit ang mga mata ni Ethan, huwag kang mag-alala, matalino si Clara. Dahil kaya niyang iligtas ang isang tao, kaya rin niyang iligtas ang marami. Kung hindi dahil sa iyo, malamang mahuhuli na ako sa pagsadjep. Ako lang mag-isa ang walang pagkakataong makalabas ng dalawang babae. Pero ngayon, dahil may oras pa bago ang appointment, sapat na ang magpadala ng isang team at talunin ang Mystical Heaven Sect. Nanginig si Locke at tumingin kay Ethan ng may pagkamangha. Natigilan din si Dana. Ang Mystical Heaven Sect ay isa sa 9 na sekta sa mga lupain sa kanluran. Bagamat may mga alitan sa pagitan nila, ang isang ganap na digmaan ay imposible, lalo na kung kailan ito makakakuha ng atensyon ng Double Dragon Manor. Walang sino man ang ako ng ganoong kasalanan. Ngunit si Ethan, sa matinding galit, ay walang pakialam sa mga bagay na ito. Kahit na maging kakilakilabot ang mga kahihinatnan, iyon ay mangyayari. Kung hindi niya ito gagawin, pagsisisihan niya ito habang nabubuhay siya. Uhaw na uhaw si Ethan sa dugo na ikinagulat ng lahat sa paligid. Mas lalong nabighani si Dana sa aura nito. Baliw ang lalaking ito, pero masipag din kumilos at magpagalaw. Hoy! Sus Mariosep! Dalawang matatandang nakaputi ang sumulpat sa harap ng grupo sa ika-4 na patong ng ethereal stage. Sila si Elder Lee at Elder Chang. Sigaw ni Dana sa takot. Nagpakita ng mapang uyam ng ngiti ang mga matatanda. Nang makita nilang si Locke ang pinakamalakas sa ika-2 patong ng ethereal stage, inakala nilang madali lang silang mapili. Dana, tanga mong babae, akala mo ba talaga makakatakas ka sa Mystical Heaven Sect? Bam! Bam! Tiningnan siya ng isang matanda ng may paghamak, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin dahil napuno ng dugo ang langit. Nawala na ang kanyang presensya, gayon din ang kanyang nakakainis na boses. Pumalit sa kanya ang isang malaking pulang dragon, ang makapangyarihang Escarlatang hari ng dragon ni Ethan. Pinisil ng matalas ni Coco ang malambot na laman, ikinakalat ang amoy ng dugo habang ibinubugan nito ang natitirang dugo. Sa dragon na iyon ay si Ethan at ang kanyang malamig at walang buhay na mga mata. Sa isang pambihirang atake, binura niya ang isang 4th layer ethereal stage expert sa mundong ito, nawasak ang katawan at kaluluwa. Ang isa pang elder ay malapit nang magkaroon ng mental breakdown. Nakatayo roon si Dana na gulat sa ginawa ni Ethan. Alam niyang malakas si Ethan pero hindi niya akalain na hahayaan nitong dalhin siya ng galit sa puntong hindi na niya hahayaang magsalita ang iba. Ipinapakita lamang nito kung gaano nakapanghihilakbot ang kalagayan ni Clara. Kaluluwa ng dragon sa langit, makapangyarihang Escarlatang hari ng dragon. Gulat na tumingin ang matanda, nanginginig ang buong katawan, ay ikaw ang tinutukoy ng Young Master. Ang kakatwang tao sa Double Dragon Gathering, ang Ethan ng Demon Scheming Sect. Nakangiting nanunuya si Ethan, tama sa isang hula, pero wala akong premyo para sa iyo. Bam! Bam! Kasabay ng isa pang malakas na ingay, bumagsak ang isa pang kuko ng makapangyarihang Escarlata na hari ng dragon, dinurog siya bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong humagulgol. Kumalat ang kanyang mga bituka at lahat ng bagay sa kung saan. 732. Whoosh! Matapos malutas ang dalawang humahabol na elder ng Mystical Heaven Sect, binawi ni Ethan ang kanyang kaluluwa at gumamit ng isang sagradong bato para magtayo ng isang instant na hanay ng mga tagapagtago sa paligid ng grupo. Sa isang iglap nawala silang lahat sa paningin. Maghintay kayo rito at huwag kayong gagalaw. Babalik ako sa sekta para humingi ng tulong.
Mabilis na tumingin sa kanila si Ethan saka umalis. Biglang nagsalita si Locke, Stuart Kinestone, sect leader, hindi kailanman papayag na makipagdigma sa Mystical Heaven sect. Walang anuman yan. Isasama ko ang mga tao natin. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakapikit. May plano ang puso ni Ethan habang lumilipad siya patungo sa Demon Scheming Sect. Locke, iiwan ko ang mga babae sa pangangalaga mo. Huwag kang mag-alala, Stuart Kinestone, gagawin ko ang tungkulin ko. Ikinuyom ni Locke ang kanyang mga kamay habang bumubuntong hininga. Stuart Kinestone, humanap ka naman ng paraan para makuha si Miss Chu at ang girlfriend ko. Nasa iyo na ang lahat ngayon. Whoosh! Pagkalipas ng kalahating buwan, bumalik si Ethan sa Demon Scheming Sect. Gamit ang isang karatula, ang espasyo ay lumiko upang ipakita ang isang pasukan. Tumigil ka. Sinong pupunta roon? Isang disipulo ang lumapit kay Ethan, ngunit nang makilala siya nito, agad itong umatras at humingi ng tawad. Bumalik na si Stuart Kinestone. Patawarin mo ako sa aking kabastusan. Ayos lang. Tinawag siya ni Ethan para umalis. Napakamot ng ulo ang disipulo. Salamat, Stuart Kinestone. Paulit-ulit na sinasabi ng batang iyon na umalis na si Stuart Kinestone sa sekta at hindi na babalik. Sobrang ikinalungkot ko nitong nakaraang 2 linggo. Hindi ka pa ba nakakabalik ngayon? Hahaha. Na-miss mo ba talaga ako? Tinaas ni Ethan ang isang kilay. Agad na tumango ang disipulo, syempre, lahat ng ito ay salamat kay Stuart Kinestone kaya kami, mga manggagawa, ay hindi na nabubuhay bilang mga baka. Nagdala ka sa amin ng pag-asa para sa bukas. Bagamat iba na ngayon at wala akong lakas para makapasok sa elite labor office ni Stuart Kinestone, kahit papaano ay may kinabukasan na ako ngayon. Tiyak na sasali ako sa susunod na taon, hahaha. Mabuti para sa iyo. Tinapik ni Ethan ang balikat niya habang nakangiti. Ilan pa ang may kaparehong pananaw? Gulat na gulat, tapat pa rin ang disipulo, Stuart Kinestone, ang buong tanggapan ng paggawa ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng nagawa mo para sa amin. Lahat ng panloob at panlabas na disipulo na pumasok sa elite labor ay nakinabang ng malaki mula rito. Naniniwala ako na karamihan sa mga disipulo at elder ay pabor kay Stuart Kinestone dahil sa malaking tulong na ginawa niya para sa sekta. May natitira pa ba? Malamang sila ay mga katiwala ng mga elder ng inner sect. Siguradong galit na galit sila sa'yo, hahaha. Humagalpak ng tawa ang dalawa. Tumango si Ethan at naging seryoso, kung gayon, ilan sa inyo ang handang tumulong sa akin? Stuart Kinestone, sabihin mo lang at haharapin namin ang anumang panganib. Ikinuyom ng lalaki ang kanyang mga kamay. Mabuti. Nandito ba ang pinuno ng sekta? Tumango si Ethan at nagplano habang naglalakad patungo sa panloob na sekta. Hahaha, Stuart Kinestone, dahil ito sa iyong mga kahangahangang gawa. Bamantong hininga ang lalaki. Naging abala ang sect leader itong mga nakaraang araw at wala siyang oras para manatili sa sekta. Simula nang sumikat ka sa Double Dragon Gathering, maraming imperyo ang gustong sumama sa amin. Gusto pa nga nila na lumipat kami sa kanila, isang bagay na tanging ang Superior 3 sects lang ang makakagawa. Tuwang-tuwa ang sect leader nitong mga nakaraang araw, palaging lumilipat mula sa isang imperyo patungo sa isa pa para sa mga pag-uusap. Umiling si Ethan at lumingon habang nakangiti ng may mapanlinlang na ngiti, wala pala sa bahay ang sect leader. Ganoon nga. Tumango ang disipulo ng may pag-aalinlangan. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Ethan at tumawa, perpekto, mas pinapadali nito. Naglakad si Ethan papunta sa panloob na gate, naiwan ng disipulo na nagkakamot ng ulo. Kakaiba ang kinikilos ni Stuart Kinestone. Nako! Isang tunog ng kampana ang narinig sa buong sekta. Lahat ng matatanda at mga kagalang-galang ay natarante sa tunog at nagtakbuhan patungo sa pangunahing bulwagan. Naku po, sino ba naman ang hanggal na pinindot ang kampana at magpatawag ng mighting? Tapos na ang Double Dragon Gathering at 2 araw na lang ang nakalipas mula noong huli. Ano ba ang napakahalaga nito ngayon? Reklamo ng isang elder habang kinakaladkad niya ang sarili papunta sa bulwagan. Isang kagalang-galang ang lumapit sa kanya at kinutya, tanga ka ba?
Wala ang pinuno ng sekta. Tanging ang mataas na kagalang-galang lamang ang may karapatang magbayad. Ngunit siya ay isang simpleng tao lamang at hindi kailanman gumamit ng kampana. Bagamat may isa na may lakas ng loob na gawin ito. Kagalang-galang na siya. Kumaibot ang bibig ng matanda, palaging natatalo ang kanilang panloob na paksayon. Kami, mula sa elite labor, ay doble ang dami kaysa sa kanila. Pero wala pa rin siyang karapatang gumawa ng ingay. Naghahanap ba siya ng power play ngayong wala na ang sect leader? Nagkibit-balikat ang kagalang-galang, sino ang nakakaalam? Hahaha, isang bagay ang sigurado, wala siyang lakas. Lahat ng matatanda ay patungo sa main hall na puno ng pag-aalinlangan. Kumunat ang noo ni kagalang-galang siya sa kanyang tahanan. Katabi niya ang kanyang minamahal na disipulo, si Woody. Woody, nakipag-ugnayan ka ba sa kanya? Bulong ni kagalang-galang siya. Same time na nagsalita si Woody, guro, sumang-ayon na silang lahat at naghihintay ng mangyayari rito. Ano kayang mangyayari kapag tumakas silang lahat? Napangisi si kagalang-galang siya, mukhang may mga tao pa rin dyan na walang pakialam sa katanyagan at kayamanan, at tinatalikuran ang kanilang mga merito. Ethan, napakamaharlika mo, umaalis ka pagkatapos ng iyong malaking panalo. Wala ka bang pakialam sa iyong karera? O dahil ba naramdaman mo ang panganib sa paligid mo at gumawa ka ng lohikal na desisyon? Nagningning ang mga mata ni kagalang-galang siya habang bumantong hininga. Matagal na niyang hinihintay ang pagkakataon para kumilos kaya naman nalulumbay siya. Wala ring magawa si Woody. Si Ethan ay palaging hindi inaasahan at hindi mahuhulaan. Nako! Umalangaw-ngaw sa looban ang malinaw na tunog ng kampana. Tinaasan ni kagalang-galang siya ang isang kilay at tumingin sa panloob na sekta nang nakakunot ang noo, wala sa bahay ang lalaking iyon na si Wilson, kaya sino ang maglalakas loob na tugtugin ang kampana ng main hall kundi ako. Nagningning ang mga mata ni kagalang-galang siya. Siguro ito na ang pagkakataong hinihintay nating lahat. Nagmamadaling lumapit ang dalawa. Sa pangunahing bulwagan ay mayroon ng dagat ng mga tao. Nagtipon ang lahat ng matatanda at mga kagalang-galang, lahat ay natigilan sa lalaking nasa gitna. Pinindot niya ang bell. Mga matatanda at kagalang-galang ng Demon Scheming Sect, nandito na ba kayong lahat? Tiningnan sila ni Ethan ng may malamig na tingin. Nako! Nagsimula silang lahat, habang si kagalang-galang bay ay nakatingin kay Ethan ng may pagtataka, Katie wala Kindstone, ano ito? Tanging ang pinuno ng sekta at ang mataas na kagalang-galang lamang ang maaaring magpatunog ng kampana ng panloob na sekta. Kahit na ginagamit nila ito nang walang pahintulot noon, isa ka pa ring disipulo. Kung kailangan mo kaming gumawa ng isang bagay, maaari ka na lang sanang nagtanong at hindi gumawa ng eksena. Siya, kagalang-galang na bay, sino ang tinutukoy mo rito? Isang elder ng paksayon ni kagalang-galang siya ang sumigaw, hindi nakikialam ang mataas na kagalang-galang sa mga usapin ng sekta at pumupunta kung saan niya gusto. Natural lamang na lumapit si kagalang-galang siya. Ano ang mali sa pagtunog niya ng kampana? Hindi ba't mas mataas pa rin ito sa kanyang katayuan? Ang mahirap intindihin, ang kanyang pukana para sa kapangyarihan, pangungutya ni kagalang-galang bay. Galit na galit ang isa pang matanda. Iniabot ni Ethan ang isang maliwanag na badge na may nakasulat na Woody sa parabaang autoridad na ito. Badge ng pinuno ng sekta. Umiling at yumuko ang mga matatanda, pagbati, pinuno ng sekta. Si Ethan ay katulad ni Wilson na may hawak na badge. Dahil wala si Wilson sa bahay, iniwan nito si Ethan sa silid para pumasok. Kailangang sundin ng mga matatanda at kagalang-galang ng Demon Scheming Sect ang mga utos ng sect leader. Yumuko silang lahat at walang nang ahas na tumanggi sa kanya. Sumigaw si Ethan, makikinig na ngayon sa mga utos ko ang mga elder at kagalang-galang ng Demon Scheming Sect, o parurusahan sila ng mga patakaran ng sekta. Opo, Ginoo. Yumuko muli ang mga tao. Ang buong sekta ay sasama sa akin sa Mystical Heaven Sect. Ano? Gulat na gulat silang lahat na tumingin sa kanya. Gusto niyang pumunta ang lahat sa Mystical Heaven Sect. Para saan? Mag-iiwan lang iyon ng bakante sa kanilang sekta at tiyak na malalaman ng Diyos kung papasok sila sa teritoryo ng ibang sekta. Nag-aalangan ang lahat.
Ang tunay na intensyon ba ng pinuno ng sekta na ito? Maging sina kagalang-galang na Chi at Bai, mga taong nasa panig ni Ethan, ay mukhang naliligaw. Iisa lang ang masayang tumingin kay Ethan na nasa pinakamataas na upuan, si kagalang-galang Chi. Hihihi, Ethan, nakabalik ka na rin sa wakas. Mas malakas ang ingay mo, mas maganda. Hayaan mo rin ang matandang ito na tumulong sa iyo. Ngumisi si kagalang-galang Chi na parang isang panalo. 733. Anong nangyayari dito? Sino ang nag-doorbell? Parang kaka-rating lang niya, mukhang tensyado si kagalang-galang Chi habang naglalakad papunta sa harap. Nang makitang nandito rin ang kanyang mga nakatatanda, lumapit ang isa sa kanya at itinuro si Ethan, kagalang-galang na Chi, hawak ni Ethan ang badge ng sect leader at siya ang nagpatunog ng kampana, para simulan ang pagpupulong na ito. Ngayon, gusto niyang magmarcha ang lahat ng nasa sekta para sa Mystical Heaven Sect. Ano? Matalim na tiningnan ni kagalang-galang Chi si Ethan pagkatapos ay ang badge. Malamig na tiningnan siya ni Ethan. Alam niyang si Venerable Chi ang pinuno ng inner sect. Kahit na si Wilson ang sect leader, kinokontra pa rin siya sa mga kaso. Kaya mas lalo pa itong naging mahirap dahil lang sa pagkakaroon niya ng badge. Sa ganitong pagkakataon, kung siya ay maharangan, kailangan na lang niyang ipakita si Venerable Chi bilang isang halimbawa para sa iba pa sa kanila. Kumislap ang mga mata ni Ethan sa uhaw sa dugo habang ang mga matatanda ay nakatingin sa kanyang mapanghamong tingin ng may pangungutya. Isa ka lamang ordinaryong disipulo na may kaunting merito. Kahit na ikaw ang kanang kamay ng pinuno ng sekta, kahit ang pinuno ng sekta mismo ay hindi magagawa ang gusto niya kung tutol dito si kagalang-galang Chi. Gusto mo bang gumamit ng piraso ng kahoy para takutin tayo? Hindi mo alam ang kapangyarihan ng panloob na sekta base sa itsura nito. Nanood sina kagalang-galang na Chi at ang iba pa mula sa tanggapan ng paggawa habang kinukwenta ang mga pakinabang at pagkalugi. Kung kakampi ni Ethan si kagalang-galang na Chi, papanig sila sa kanya. Bagamat casual ang utos ni Ethan, mayroon itong malalim na implikasyon at dapat itong pretuhin ng may pag-iingat. Ngunit mayroon siyang badge ng sect leader at kinatawan din ng labor office. Maging ito man ay sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan sa isang imperyo o sa mga pag-aaway sa pagitan ng mga sekta, ang laging nakasalalay ay ang pagsunod sa isa na sumusunod sa kanilang mga layunin. Si Ethan ang matibay na pundasyon ng labor office. Kaya kahit gaano pa katawa-tawa ang kanyang kahilingan, susuportahan pa rin nila siya. Isa itong laban para sa mga interes. Nahati agad sa dalawang grupo ang bulwagan, nagtitigan habang nasa bingit ng digmaan, na nagtulak sa sekta sa isang mapait na labanan. Gayunpaman, ang ginawa ni kagalang-galang Chi ay nag-iwan ng gulat sa lahat. Parehong pangkat ang nakatitig sa kanya ng may pagtataka. Yumuko sa harap ni Kindstone, ang badge, at nagsalita si kagalang-galang Chi ng may lubos na paggalang, pagbati, pinuno ng sekta, sinusunod ko ang iyong utos. Kagalang-galang na Chi. Nalilitong tumingin sa kanya ang kanyang pangkat, gayon din ang panig ng labor office. Anong meron kay kagalang-galang Chi nang biglaan? Bakit siya sumuko agad kung palagi naman siyang nakikipaglaban ng todo sa pinuno ng sekta? Napakalaki ba ng aura ni Ethan kaya nayanig siya? Biglang naguluhan ang lahat sa biglaang pangyayari. Nakatitig sa kanila, at seryosong nagsalita si kagalang-galang Chi, walang hiya. Taglay ni Ethan ang badge ng sect leader na siyang pinakamataas na kapangyarihan sa ilalim ng sect leader. Ang mga salita niya ay mula sa sect leader. Ang lakas ng loob mong suwiin ang mga utos niya. Ayoko. Yumuko silang lahat. Napuno ng pagdududa ang panig ni Ethan at Venerable Chi. Nagising ba siya sa maling bahagi ng kama kaninang umaga? Hindi pinansin ang kanilang nagtatakang mga titig, ngumiti si kagalang-galang Chi, hahaha, dahil ito ang kalooban ng pinuno ng sekta, ito lang ang maaari nating sundin. Ngunit, hindi natin maaaring iwanang walang laman ng sekta. Maaari ba akong mag-iwan ng ilang elder at disipulo ng panloob na sekta upang ipagtanggol ito, Katie wala Kindstone? Pagtingin sa kanya, tumango si Ethan. Ayaw niya sana silang isama sa simula pa lang, ang mga elder lang ng labor office o kung pupunta rin sila, baka magdulot ito ng gulo sa pinakamasamang sandali.
Kahit kakaiba ang ugali ni kagalang-galang Shi, kakaiba naman talaga. Bakit niya ako tinutulungan para sa pagbabago? Nakasimangot, si Ethan ay mukhang patay sa mga mata ng Weasel, nag-isip at sa wakas ay pinakawalan ito. Hindi naluho ang oras noon. Sige. Susundin natin ang sinabi ni kagalang-galang Shi. May iwan ang mga elder at kagalang-galang ng inner sect habang susunod sa akin ang labor office. Tumango si Ethan at malakas na sumigaw. Tumango at yumuko ang lahat bilang tugon. May mga pagdududa ang koponan ni Venerable Chi ngunit ngayon para suportahan si Ethan na natili silang tahimik. Dahil kahit si kagalang-galang na Shi na palaging laban sa atin ay hindi naman gumagawa ng ingay, bakit pa tayo gagawa ng ingay? Kaya, pinangunahan ni Ethan ang grupo ng mga oldest habang naglalakad sila palabas ng main hall ng may malakas na palakpakan. Di nagtagal, nagkagulo ang buong sekta habang nagtipon ang mga disipulo upang umalis. Nang mapanood ang masiglang eksena, si kagalang-galang Shi ay may masamang ngiti. Kumunat ang noo ng isang matanda sa tabi niya, kagalang-galang Shi, bakit mo hinahayaan ang ganitong seryosong aksyon? Dahil sa sobrang seryoso nito kaya dapat nating hayaan ang bata na gawin ito. Hindi ko siya pwedeng hayaang tumakbo ulit nang hindi nagagalaw ang mga bagay-bagay, hahaha. Hinaplos ni kagalang-galang Shi ang kanyang balbas, kumikislap ang kanyang mga mata, hindi sapat ang pagpuksa sa kanya ng mag-isa. Kailangan din nating alisin ang Elite Labor Office hanggang sa ugat. Kung hindi, babangon silang muli at pagsisisihan natin ito. Ngayon na hinihiling niya ito, dapat nating ituloy ang kanyang mga plano at hayaan siyang sirain ang kanyang sarili. Napakunot ang noo ng iba, tanging si Grand Elder lang ang nakakakita ng karunungan dito at umiling. Nagawa na ito ng bata sa pagkakataong ito. Natanggap na ng mga disipulo ng Demon Scheming Sect ang kanilang mga utos at agad na nagtipon. Malinaw na naroon sina Gary at Yar dahil sila ang pinakamalapit kay Ethan. Di nagtagal ay may 10,000 disipulo na nakahanda. Tumingin-tingin si Ethan sa paligid bago sumama sa kanilang lahat. Ang buong Demon Scheming Sect ay wala ng tao at tahimik na tahimik, tanging 100 elder na lamang ang nagbabantay sa kuta. Pagkalipas ng 2 linggo, si Gary at ang mga batang babae ay kinakabahan, naghihintay ng balita mula kay Ethan. Nang makita kung paano lumipas ang isa pang buwan, ang 4 ay kinakabahan tungkol sa kapalaran ni Clara at ng isa pa, pati na rin kung may maitutulong si Ethan. Dagdugdog. Dumilim ang langit at kumulog. Nakabungguan ang mga itim na ulap na sumasalamin sa malungkot na pakiramdam na kanilang nararamdaman sa loob. Napakabigat nito kaya't hirap silang huminga. Sa pagtingin sa itaas, hindi iyon mga ulap kundi isang dagat ng mga tao na lumapit sa kanila. Ang nangunguna sa kanila ay walang iba kundi si Ethan. Sumigaw si Locke, "Oh Diyos ko, pinapunta ni Stuart Kinstone ang buong sekta. Bakit ang daming tao rito para kunin ang mga babae natin? Gaano kataas ang kaya ni Ethan sa Demon Scheming Sect? Handa bang labanan ng sect leader mo ang Mystical Heaven Sect dahil lang sa tanong niya?" Mukhang natigilan si Demon Scheming Sect. Tuwang-tuwa ang 2 pang batang babae. Sa lahat ng kanlurang lupain, iisang lalaki lang ang may ganitong karisma para mahikayat ang napakaraming tao na lumipat, si Ethan. Hindi naman sa ang iba ay walang kapangyarihan, ngunit walang sino man sa kanila ang sapat na baliw para gumawa ng mga hakbang na gaya ng pag-atake sa isang sekta para sa isang babae. Walang iba kundi si Ethan. Hoy! Sus Mariosep! Pinangunahan ni Ethan ang pagbaba. Nagmamadaling lumapit ang grupo ni Luke ng may pasasalamat, "Stuart Kinstone, napakalaganap at napakabigat ng pangalan mo kaya binigyan ka ng sect leader ng ganitong lakas. Hangang-hanga ako na nasusundan ko ang isang taong katulad mo." Pero sinenyasan siya ni Ethan na manahimik. "Tumahimik ka. Hindi ito kagagawa ni Wilson. Mabuti na lang at wala siya at marami akong maid adala." Ha! Namamanhid ang anit ni Locke. Isa pa, hindi pa alam ng mga lalaking ito kung bakit ko sila dinala. Kaya huwag kayong magsalita at hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ngumisi si Ethan sa 4. Ngunit lahat sila ay gulat na gulat. Si Locke ay nanginginig pa nga sa buong katawan. "Stuart Kinstone, wala ka bang sinabi sa kanila at dinala mo pa rin sila?"
Kapag nalaman nilang ililigtas natin ang ating mga anak na babae, hindi ba sila magbabalik tanaw sa atin? Gustong umiyak ni Locke. Nakikita ko pa nga ang amo ko roon. Tutol ang kanyang amo na makasama si Monica at iniisip niya kung gaano siya magagalit kapag nalaman niyang nandito lang siya para iligtas ito. Tinapik ni Ethan ang balikat niya, gusto mo ba siyang iligtas? Oo. Magkano? Sa bawat hibla ng aking pagkatao. Seryosong sabi ni Locke. Tumangaw si Ethan at ngumiti, kung gayon, iwan mo na sa akin ang lahat. May matalinong tingin sa mga mata ni Ethan, humarap sa mga nakatatanda at inilabas ang kanyang makapangyarihang aura. Nang makita siyang napakataas at makapangyarihan, sa wakas ay napagtanto ni Locke na iba siya sa kanilang lahat. Nag-aalangan pa rin sila kahit gusto na nilang gawin ito, habang si Ethan ay isang taong may aksyon at determinasyon. Kaya naman, bilang isang disipulo lamang, siya ang nangunguna sa karamihan ng mga elder at kagalang-galang ng Demon Scheming Sect. 734. Ubo. Tumikim si Ethan at tumingin sa mga matatanda, kagalang-galang, matigas at seryoso ang mukha, mga tao, dito muna tayo titigil. Kailangan kong ipaliwanag sa inyo kung bakit tayo pupunta sa Mystical Heaven Sect. Maghanda na kayong lahat para sa aksyon. Kumunat ang noo nilang lahat sa paraan ng pagsasalita niya. Kakaiba na sa kanila ang katotohanang nakuha niya ang lahat ng eksperto mula sa sekta, ngunit ang matapang na tingin ni Ethan ay tila nagpapakita na ang bagay na ito ay may mas maraming implikasyon kaysa sa inaasahan niya. Napatingin silang lahat sa kanya, halata sa kanilang mga ekspresyon ang tensyon. Pupunta tayo sa Mystical Heaven Sect para. Ngumisi si Ethan at sumigaw, atake. Para turuan sila ng leksyon. Ano? Agad silang sumigaw sa ganoong kalokohang ideya. Pinabulaanan pa nga ni kagalang-galang by Stuart Kinstone, kay lumalampas na iyan. Maliit lang ang mga away ng siyam na sekta, pero ang pag-atake sa isang sekta na tulad nito ng walang dahilan ay isang krimen. Tiyak na makikialam ang Double Dragon Manor balang araw at parurusahan tayo. Wala sa atin ang maaaring managot sa ganoong bagay. Kahit ang pinuno ng sekta. Napakamot si Ethan sa kanyang ilong. Pagbibigay katwiran. Mas maganda ba ang pakinggan ng pang-aagaw ng mga babae? Sino ba naman ang magsusugal sa buhay nila kung ganoon? Stuart Kinstone, ito ba talaga ang balak ng pinuno ng sekta? Tumingin si kagalang-galang Chi kay Locke at naisip ang isang bagay. Kung walang tunay na dahilan ng pinuno ng sekta, makabubuting bumalik na tayo. Hindi pa huli ang lahat. Kung aalis tayo ngayon, wala sa atin ang maaaring tumanggap ng ganito kabigat na responsibilidad para sa maaaring mangyari. Matagal na tiningnan ni kagalang-galang Chi si Ethan habang nagpapayo. Paalala niya kay Stuart Kinstone. Hindi karapat-dapat pagkaguluhan ng isang simpleng babae. Maaari pa rin tayong bumalik sa nakaraan. Magkunwari tayong walang nangyari bago tayo mawala ng higit pa sa ating makakaya. Hindi ibinunyag ni kagalang-galang Chi ang intensyon ni Ethan bilang isang malaking paggalang, ngunit ganoon ba kadaling tumanggi si Ethan? Bamantong hininga si Ethan at tinitigan silang lahat, alam niyo ba kung bakit hindi ko sinabi ang dahilan sa sekta? Ito ay dahil natatakot ako na ang mga kasinungalingan ni Venerable Shi ay hawad lang sa pag-atake sa Mystical Heaven Sect. Bakit? Dahil kung matatalo sila sa labanang ito, mawawala sa kanila ang lahat. Gayunpaman, hindi kami natatakot dahil nagmula kami sa wala at ang lahat ay makakamit pagkatapos. Hindi ito kailanman nasa ngayon. Nanginginig silang lahat at tumingin ng may seryosong mga mukha. Ginagaya pa nga siya ng mga manggagawa. Maraming nangyari sa pagtitipon ng Double Dragon ngunit hindi ko hinayaang pag-usapan ng tatlong kagalang-galang ang mga ito dahil sa takot na baka maging padalos-dalos ka. Bamantong hininga si Ethan habang nagpapatuloy sa malungkot na tono, sa totoo lang, mas mataas pa sana ang ating mga nagawa. Pero dahil sa mga pukana ng Mystical Heaven Sect, nahirapan tayo sa mga single, at nawala ng pagkakataong maging isang Superior 3 Sect. Nangyari ba talaga iyon? Nagbulungan ang mga matatanda sa isa't isa dahil sa galit. Tiningnan ni Ethan si Findyang, sabay sigaw, kagalang-galang na Findyang, hindi ba? Oo. Gulat na napako si Findyang.
Bagamat nakipag-usap na si Ethan sa team tungkol dito dati, ibinabalita na lang niya ang magandang balita para sa mas malaking tagumpay. Ngunit ginamit na ito ni Ethan bilang dahilan para makuha si Clara. Gagawin niya ang lahat para magtanim ng puot sa mga taong ito at iligtas ang kanyang kasintahan. Walang kaalam-alam si Findyang tungkol dito kaya pumayag na lang siya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Ethan nang may madilim na tingin, nagalit ang sect leader nang marinig niya ang kakila-kilabot na kahihinatnan. Ang Mystical Heaven sect ay isang lower 3 sect tulad ng dati. Ngayon na malapit na tayong maging isang tunay na middle 3 sect, makakayanan ba natin ang kanilang kahihiyan? Kaya nga pinapunta ako ng sect leader isang buwan bago nito para suklian ang pabor para ipakita ang kapangyarihan ng ating sect. Dahil nakita na nila ang liwanag ni Stuart Kindstone, alam na nila ngayon na hindi siya umalis patungo sa secular na mundo gaya ng sabi, kundi dahil sa utos ng pinuno ng sekta. Pero pagdating ko pa lang sa Mystical Heaven sect, may nangyaring malubha. Nagbago ang tono ni Ethan, gusto nilang makipagsanib puwersa sa Heaven Trailing sect. Itataas sila nito sa kapangyarihan ng sekta sa gitnang tatlo para lang masugpo nila tayo mula sa dilim. Nang marinig ko ang balitang ito, nagmadali akong magulat sa pinuno ng sekta. Sa panahong ito, may dalawang elder pa nga na dumating para patahimikin ako, pero syempre pinatay ko sila. Ano? Sumabog sa galit ang mga oldies. Masyadong mapangahas ang Mystical Heaven sect. Kapag iniwan na ang mga pukana ng Double Dragon Gathering, ang pagpapadala ng mga elder para patayin ang ating pinakamalaking contributor ay dapat parusahan. Sa tingin ba nila ay maaaring guluhin ang Demon Scheming sect? Nang makita ang kanilang galit, napangiti si Ethan sa loob-loob niya, galit na galit din ang sect leader nang marinig ito at gusto niya silang harapin ng personal. Pero alam ninyong lahat na nakikipag-usap ang sect leader sa lahat ng uri ng imperyo. Kung mapa-address tayo dahil sa dalawang sekta, maaapektuhan nito ang pangalan natin. Kaya ako ang pinona ni sect leader. Dahil hindi natin kayang manalo sa Heaven Trailing sect, hindi ibig sabihin noon ay hindi natin maaaring hawakan ang maliit nitong kapatid. Kaya ibinigay sa akin ng pinuno ng sekta ang kanyang badge, iniwan akong mamamahala. Kahit na parusahan tayo ng Double Dragon Manor, kailangan nating ipaglaban ang ating pangalan. Isa na tayong sekta sa gitnang tatlo ngayon, hindi isang bagay na maaaring pakialaman ng isang sekta sa ibaba ng tatlo. Ang laban na ito ang magpapabilang sa atin sa mga sekta sa gitnang tatlo. Hanggat hindi nawawasak ang Mystical Heaven sect, ano ang mabigat sa anumang parusa? Ibabalik ko pa nga ang 2,000 sagradong bato kung kinakailangan para lang mapanatili ang ating pangalan sa mga lupain sa kanluran. Tunay na marangal si Stuart Kindstone. Kung gagawin mo iyan, paano natin hindi magagawa? Guluhin natin sila. Naghiyawan ang mga tao, handang-handa nang sumugod papasok sa Mystical Heaven sect. Nakangiti si Locke. Ang walang pakundangang pagyayabang ni Stuart Kindstone ay nagpauhaw sa mga elder ng sekta para sa labanan. Ngayon, kahit na dumating ang pinuno ng sekta, hindi rin sila titigil. Paano nga ba napaniwala ng mga tusong matandang ito ang mga sinabi ni Ethan ng ganoon kadali? Iyon ay dahil nabiktima ni Ethan ang kanilang mga isipan. Para makakuha ng isang taong mag-alay ng kanilang buhay para sa iyo, kailangan ng mga benepisyo. Pagnanakaw sa Mystical Heaven sect. Sa kabilang banda, kailangan din ng dahilan. Ang utos ng sect leader ang perpektong dahilan. Habang ginagawa rin siyang scapegoat. Sinabi pa ni Ethan na ibabalik niya ang kanyang mga sagradong bato kung kinakailangan. Ipinapakita nito na ako rin siya ng sisi. At panghuli, itinuon ang kanilang galit sa isang karaniwang kaaway na nagtulak sa lahat na umalis. Naging maayos naman ang lahat ayon sa gusto ni Ethan. Nakuha niya ang lahat ng mga dating kasama niya kahit na may ilang pagdududa sila. Dahil naayos na ni Ethan ang kanilang mga alalahanin. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay sundan si Ethan sa labanan at ibalik ang mga babaeng iyon. Huminga ng malalim si Ethan at ngumiti ng kakaiba. Natigilan si Dana. Nahikayat pa talaga ng madaldal na to ang grupong ito na magligtas ng isang tao. Kahit ako ay maniniwala sana sa kanya kung wala akong alam tungkol dito, hahaha, umiling si Venerable Chi.
Nanginig ang noo ni Findyang, hindi ba't ang badge na iyon ang dating pinuno sa Double Dragon Gathering? Paano ito naging patunay ni Wuyo para atakihin ang Mystical Heaven Sect? Naguluhan si Findyang. Alam din ng mga disipulong pumunta sa Double Dragon Gathering ang mga kakulangan sa maluwalhating talumpating iyon. Ngunit nasa panig sila ni Ethan. Ang dating nalilitong grupo ng Demon Scheming Sect ay nagkakaisa na ngayon sa iisang isip, ang pumatay. Ang natitira na lang ay ang makarating sa Mystical Heaven Sect. Dahil hindi niya mapigilan si Ethan, nagbigay ng wastong punto si Venerable Chi, Stuart Kindstone, halos kasinlaki lang natin ang Mystical Heaven Sect, pero aalis na tayo nang wala ang lahat at malapit nang atakihin ang kanilang sariling lupain. Mahirap silang talunin sa likod ng kanilang hanay. Tumigil sa pag-iingay ang mga tao at sumimangot. Totoo. Nanginig at napangiti si Ethan. Lumingon siya at nakita ang isang itim na ulap na paparating, sa pangunguna ng isang pamilyar na figure, Kuya Kindstone, nandito kami para tumulong. WHO. Tumangala ang mga tao ng Demon Scheming Sect at nakita ang kalangitan na natatakpan ng isang grupo ng mga lalaki habang sila ay lumilipad pataas. Nangunguna ang isang lalaking nasa edad 20, puno ng sigla at maharlika. Lumambot ang ekspresyon ni Ethan habang nakangiti, lumaki ka na, Yunhai. Dumating ang mga kapatid upang tumugon sa tawag. Kumislap ang mga mata ni Ethan at tumawa, hahaha, sapat na ang ating mga tauhan. Magsasama-sama ang aking dalawang hukbo at mananalo. 735. Whoosh! Parang napakadilim na ulan, bumagsak silang lahat na parang malakas na ulan sa likuran ni Dexter. Lumapit siya kay Ethan nang may pinanibik, Kuya Kindstone, matagal na. Kumusta ka na? Sige. Ngumisi si Ethan at tinapik ang balikat ko, nakakagaan ang loob ko na lumago ka na ngayon sa iyong tungkulin bilang pinuno ng angkan. Siguradong mahusay ka na ngayon sa pamumuno sa angkan ng Larson. Umiling si Dexter, lahat ng ito ay dahil si Kuya Kindstone ang naghanda ng entablado. Dahil ang tatlong Katie wala ang nag-aalaga sa lahat, kahit bilang isang pinuno ng angkan, hindi ako masyadong nag-alala. Hahaha, ang pinakadakilang kakayahan ng isang pinuno ng angkan ay ang pamahalaan ng kanyang mga tao. Kung aayusin mo ang lahat ng bagay sa angkan, hindi ka magiging isang pinuno ng angkan. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Ethan, ang tatlong iyon ang tinatawag na pinakamatalinong tatlo sa Titans. Malinaw na hindi ito walang kwenta. Dahil nasa tabi mo sila, wala akong inaalala. Nag-aalala si Dexter, pero Kuya Kindstone, lagi akong umaasa na babalik ka. Lagi kong pinapanatiling bakante ang pwesto ng Grand Steward para sa iyo. Kahit si Steward Hale ay hindi ito gagalawin. Para naman sa dalawa pa, naitakda mo na ang kanilang mga posisyon. Kailan ka babalik? Magiging steward na naman ako pagbalik ko. Ngumisi si Ethan sa kanya, kasalukuyan akong umaangat sa ranggo, pero hindi pa ako bumababa. Gulat na kumurap si Dexter kay Ethan, hihihi, may isa pang bakanting upuan, ang asawa ng ate ko. Pwede ka namang umupo. Kalimutan mo na. Mas mabuting maging Katie wala. Umiling si Ethan, may asawa na ako. Nagpadala ako ng Jade Sleep para humingi ng tulong para lang iligtas siya at saka bumalik sa Larson clan. Talaga. Tuwang-tuwa si Dexter. Maya-maya, isang magaspang na boses ang narinig mula sa likuran, Stuart Kindstone, babalik ka na ba sa wakas? Matagal na naming hinintay ito. Tumangala si Ethan at nakita ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang pangunahing katulong, si G. Gollard. Nasa ika-6 na patong na siya ng ethereal stage, puno ng kapangyarihan at lakas. Dahil sa kanyang dakilang aura, napaatras pa ang mga mahihinang cultivator. Katabi niya ay sina Johan, Jillian, ang dalawang pantas at 10 iba pa sa ethereal stage. Bagamat dayuhan sa kanya, mataas ang respeto nilang lahat kay Ethan. Elderly, matagal na tayong hindi nagkita. Malaki ang utang na loob ko sa inyo para dito. Inilahad ni Ethan ang kanyang kamay sa harap nila. Bilang tugon, sinabi nila, Katie wala Kindstone, tungkulin namin ito. Salamat sa inyong lahat. Tara, pumunta na tayo sa Mystical Heaven Sect. Muling ikinuyom ni Ethan ang kanyang mga kamay at sumigaw.
Yumuko ang angkan ng Larsen at umakyat sa kalangitan, hanggang sa huli. Gulat na gulat ang mga tao ng Demon Scheming Sect sa kanilang ipinakitang palabas. Mayroon lamang silang humigit kumulang 40 eksperto sa ethereal stage, ngunit sinabihan lamang sila ni Ethan na lumaban at sumunod sila, walang tanong-tanong. Walang pakialam sa kanilang kaligtasan. Maraming pag-aalinlangan ng Demon Scheming Sect sa labanang ito, ngunit sila. Tiningnan nila ang seryosong mukha ni Ethan na may pagtataka, pagkatapos ay bumantong hininga. Sila ang mga kamag-anak ni Stuart Kinstone, syempre nagtitiwala sila sa kanya. Hindi man lang sila humingi ng dahilan para lumaban, sinabihan lang sila ni Ethan. Ipinakita nito kung gaano siya kataas ang pagtingin sa kanila. Hindi nakapagtataka na tinalikuran ni Stuart Kinstone ang mga pagkakataon ng Demon Scheming Sect para umuwi. Sulit ang clan na ito. Bumantong hininga sina Findyang at Venerable Chi. Tay! Isang boses ng bata ang muling nagmula sa kalangitan. Tumangala ang mga tao at nakita ang isang pulang liwanag na kumikislap sa kanilang harapan, na naganyong parang isang 7 taong gulang. Tanging ang batang ito lang ang nakakalipad at mula sa mahinang aura na ibinigay niya, tiyak na nasa ethereal stage siya. Nagulat ang buong Demon Scheming Sect. Paano nagsanay ang batang ito? Nakakatawa ito. Tanging sina Ethan at ang Larsen clan lamang ang nakakaalam na siya ang numero 1 kakatwa ng Titans, ang Invincible Scamp na si Satyr Gord. Gaano man kakatwa at kitiga si Ethan, nasa pangalawang pwesto pa rin siya. Hindi naman mahalaga iyon kung sila ay halos magkamag-anak. Tay! Lumapag si Satyr Gord sa mga bisig ni Ethan habang naghihiyawan. Ngumiti si Ethan, bata, dumating ka na rin sa wakas. Akala ko hindi ka papayagan ng matandang lalaki. Parang. Kahit tumanggi si Tio, palihim na lang akong lalabas para tulungan ang matandang lalaki, hihihi. Tuwang-tuwa si Satyr Gord na mahigpit at matagal niyang niyakap si Ethan. Natuwa rin si Ethan na makita siya. Gayunpaman, natulala ang Demon Scheming Sect. Isang kakaibang tulad ni Ethan ang may 7 taong gulang na anak sa ethereal stage. Buong pamilya niya ay binubuo ng mga kakatwa. Napabuntong hininga na lang sila at umiling. Ha! Itinuro ni Satyr Gord ang 2 pantas, bakit hindi pa kayo patay? Noong nakaraan ay ikinulong ninyo ako ng mahigpit. Ngayon ay naglakas loob kayong magpakita muli sa akin. Hayaan ninyong paalisan ko na kayo ng tuluyan. Muntik nang tumalon si Satyr Gord mula sa mga bisig ni Ethan at diretsyong sugurin ang dalawa. Nanginig ang mga pantas at umatras. Bata kong Satyr, kasama ko sila. Tinulungan din kita sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng leksyon. Tapos na ang lahat, hinawakan ni Ethan si Satyr Gord at nagpaliwanag. Gulat na lumingon si Satyr Gord sa kanya at ilang sandali lang ay tumango ito, ang talino mo naman. Nabubuhay ka lang dahil sa pagiging kakampi ni Papa, ha? Hajejek na itinaas ni Satyr Gord ang kanyang maliit na kamao sa dalawa at bumantong hininga ang mga pantas. Batang Ginoo, ikaw ang laging nanggugulo sa amin. Hindi ka rin makatwiran gaya ng matandang lalaki mo. Basurahin mo yan, mas malala ka. Nakaramdam ng kawalan ng kakayahan ng mga pantas sa harap ng dalawa na taglay ang parehong hindi matiis na saloobin. Tama na ang paghabol. Tingnan natin kung paano natin aatakehin ang Mystical Heaven Sect. Pagkatapos ng mga magiliw na pag-uusap, naging seryoso si Ethan, Yunhai, ilan ang dala mo? Ikinuyom ni Dexter ang kanyang mga kamay, ang 4 na tigre ng Titans ang nagtatanggol sa hangganan, si Elder Yan ang humahawak ng alchemy, habang ang mga Katie wala ang humahawak sa mga panloob na gawain. Maliban sa kanila, ang buong kapangyarihan ng Larsen Alliance ay naroroon na ngayon. Mayroon tayong 50 eksperto sa ethereal stage, 5,000 sa radiant stage at 100,000 malaking flying tiger army. Nag-usap ang mga kamag-anak ng Demon Scheming Sect. Bihira ang isang simpleng angka na makapagtipon ng ganitong lakas. Bilang ahente namin sa Titans, talagang kahanga-hanga siya. Pagkatapos ay pupunan natin ang kakulangan ng bawat koponan. Ang susunod ay ang pagdurog sa kanilang kalamangan sa sariling tahanan. Kumislap ang mga mata ni Ethan at kumaway sa 2 hukbo upang lumapit at pakinggan ang kanyang plano. Nagliwanag silang lahat at tumingin sa kanya ng may gulat at katahimikan.
Pagkalipas ng 2 buwan, sa isang madilim na silid sa Mystical Heaven Sect, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto kasabay ng paglangit-ngit ng mabigat na bakal na pinto. Isang mabangis na mukha ang bumungad, ngunit nakasuot pa rin siya ng marangyang damit ng isang ginoo, si Carmelo. Sa madilim na lugar na ito ay nakaupo ang 3 batang babae, sina Clara, Rowan at isang babaeng nasa edad 30, may malambot na balat at maitim na kilay. Sa kabila ng pagiging mapotla, nanatili ang kanyang kagwapuhan. Nakatatanda Ate Monica, kailangan ba talaga ito? Ngumiti si Carmelo ng pilit habang nanunuya, malapit nang matapos ang pagkakakulong mo. 20 taon na ang lumipas, pero kumakapit ka pa rin dito. Hindi ka kasal kaya hindi kita kailangan. Bakit mo kailangang gumawa ng ganitong eksena? Sumulyap siya sa kanya ng may malamig na tingin, at nagsalita, Xiaoyo, nasaksihan ko ang paglaki mo at akala ko iba ka sa tatay mo. Mali ako. Mas malala pa ang mga demonyo mo kaysa sa tatay mo. Mahal na mahal ng tatay mo ang anak niya. Alin ang sa iyo? Ama ko, ang pinuno ng sekta ang Panginoon mo, di ba? Sa paraan ng pananalita mo ay parang hindi mo na siya nakikitang ganyan. Napabuntong hininga si Carmelo at lumingon sa walang kapintasang kagandahan ni Clara dahil sa kalasinggan, lahat ng ginagawa ko ay para sa pag-ibig. Nakababatang kapatid na si Clara, halos matapos na ang kalahating taon at hindi pa rin siya sumisipot. Manatili kang matatag. Huwag kang mag-alala, hindi kita susubukan ng tuluyan, alam ko ang pagtitimpi. Gusto kong tumanda kasama ka. Tumaas ang noo ni Clara at mahinang nagsalita, darating siya. Dahil sinabi niyang darating siya sa loob ng 6 na buwan, darating din siya. Kung hindi siya darating, iyon ay dahil pinigilan mo siya. Palagi akong maghihintay hanggang sa dumating siya sa harap ko. Humph! Isang demonyong cultivator ang papasok sa isang matuwid na sekta. Demonyo! Hahaha, sino ba talaga ang demonyo rito? Pang-uuyam ni Monica. Galit na galit si Carmelo at kinuyam ang kanyang mga kamao. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Pagkatapos, isang naguguluhan na disipulo ang sumugod upang magulat, binibining Panginoon, may isang tao sa labas ng sekta na naghahanap sa iyo. Sinabi niya na siya ay si Ethan mula sa Demon Scheming Sect. 736. Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Carmelo sa gulat, ang demonyong ito na parang baliw ay nang ahas na kumatok sa pinto ng Mystical Heaven Sect. Nagulat ang mga babae at nakangiti si Clara. Habang nakatingin sa kanya, ngumiti si Monica, junior sister, hindi naman masama ang kasama mo. Ang katotohanang mag-isa niyang hinaharap ang Mystical Heaven Sect ay nagpapakita na sulit siya. Pero hindi ako kontento. Gusto ko siyang makita at marinig ang sagot niya. Nakangiting bumantong hininga si Clara. Inggit na tumingin si Rowan, nakababatang kapatid, ang lalaking nagmamalasakit sa iyo ay makakasama mo magpakailanman. Naniniwala akong ang sagot niya ang siyang gusto mo. Tama na. Sumanghel si Carmelo, malupit ang mga demonyong tagapagtanggol. Paano magiging akma ang isang demonyong tagapagtanggol na katabi ang nakababatang kapatid na si Clara? Nalinlang siya ng kanyang mabulaklak na pananalita. Hindi ko siya hahayaang malinlang ng isang walang hiyang halimaw. Bumantong hininga si Rowan, kapatid na nakababata, paano ka naging ganito? Napakamaliit at napakasakim. Hindi ka naman ganyan dati. Ako ang nagbago sabi mo. Ikaw ang nagbago. Noon pa man ay malamig ka na parang yelo at laban sa mga demonyong tagapagsaka. Samantalang ngayon ay hinayaan mo ang iyong sarili na madala ng landas ng demonyo. Namula ang mga mata ni Carmelo sa galit, kahit na magbago ka, hindi mahalaga iyon. Hindi ko hahayaang mas lumubog pa si Clara. Pinagmasdan ni Monica ang baliw niyang ugali at bumantong hininga kay Rowan, junior sister, hayaan mo na. Nabihag na siya ng mga demonyo niya. Mas masahol pa siya sa isang demonyong tagapagtanam. Hindi na siya magi gising. Alam na rin siguro ito ng ama niya, pero ano ang gagawin niya? Pinakikinggan pa rin niya ang kapritsyo ng baliw niyang anak pero sinasabi niyang pinupuksan niya ang mga demonyo. Hindi sana haantong sa ganito ang anak niya kung hindi niya ito pinalaki ng ganito. Hay nako, nadaig din ng demonyo ang ama niya, kung hindi ay hindi niya sana hinayla ang nakababatang kapatid na si Clara sa ganito.
Matagal nang hindi matuwid ang Mystical Heaven Sect. Nadurog ang puso ni Rowan at bumantong hininga siya. Ang Mystical Heaven Sect ang lugar kung saan siya lumaki na palaging matuwid. Ngunit sa isang punto, napansin niya na ito ay nabulok na. Ang kaluwalhatian nito, na nagtatago ng isang malalim na anino na mas kakilakilabot kaysa sa isang demonyong sekta. Mas lalo lang lumalim ang kanyang kalungkutan. Napangisi si Carmelo, Jr. Sister Clara, sa tingin mo ba ay palalayain ko si Ethan dahil mag-isa lang siyang pumunta sa Mystical Heaven Sect? O ano, ikukulong mo siya, isang taong napakahalaga sa Demon Scheming Sect? Nakangising sabi ni Clara. Nagnalit si Carmelo, maraming paraan para manatili siya rito. Huwag mo akong maliitin, nakababatang kapatid. Hindi mo siya matatalo at ipinapayo ko sa iyo na huwag mo siyang kulitin dahil baka gusto mo nang matapos ang buhay mo. Wika ni Clara. Nanginig ang puso ni Carmelo, pagkatapos ay nagalit siya. Ang malamig niyang ugali ay nagpapakita kung gaano niya ito kaliit ang pagmamalasakit sa kanya. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at nakapagdesisyon, ate kung nakababata, makikita mo. Gagapangin ko siyang parang aso sa harap ko. Tingnan natin kung sino ang huling mananalo. Guardia. Opo, batang Panginoon. Yumuko ang isang disipulo. Nag-iisa lang ba si Ethan? May kasama ba siya? Naningkit ang mga mata ni Carmelo. Nagulat ang disipulo, Panginoon, may kasama siyang isang lalaki, ang nagngangalang Luke. Luke. Hindi ba't matalik na kaibigan iyon ng nakatatandang kapatid na si Monica? Hahaha. Ngumisi si Carmelo sa kanya, nakatatanda Ate Monica, pinupuri mo lang ang pananabik ni Clara pero ang sa iyo ay hindi naman nagpapakumbaba. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo, tinalikuran ni Luke ang laban niya sa akin sa Double Dragon Gathering, isinapanganib ang parusa ng kanyang sekta. Paano pa natin matatalo ang Demon Scheming Sect sa singles? Ngayong pumasok siya rito na parang isang hanggal na walang alam, sigurado akong gusto na rin siyang makita ng nakatatandang ate. Napailing si Monica. Natatawang sabi ni Carmelo, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong iiwan ko ang bangkay niya para mailibing ng nakatatandang kapatid, hahaha. Tumawa si Carmelo habang paalis, ang bakal na pinto ay sumara ng tuluyan sa likuran niya. Naikuyom ni Monica ang kanyang mga kamao, ang kanyang puso ay puno ng saya at lungkot. Pagkatapos ay sinimulan niyang sisihin si Luke. Ang hanggal na lalaking ito, papunta sa Mystical Heaven Sect. Pero nakahinga ako ng maluwag na naaalala pa rin niya ako pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Hindi ako nagdusa ng walang kabuluhan sa 20 taon. Ngumisi si Clara sa kanya, nakatatanda, kumalma ka. Kung nandito si Ethan, magiging maayos din siya. Napakagaling ba ng lalaking yan? Kaya ba niyang tumayo ng matapang sa harap ng Mystical Heaven Sect? Tanong ni Monica na may pagtataka. Hinangaan niya ang katapangan ni Ethan, ngunit nagdududa pa rin siya sa kapangyarihan nito. Ang Mystical Heaven Sect ay isang sekta nga naman, at makukulong siya sa hanay nito kapag nakapasok na. Paano niya poprotektahan si Luke kung sarili niya muna ang dapat niyang alalahanin? Alam niyang iginagalang si Ethan sa Demon Scheming Sect, ngunit si Carmelo ay nahuhumaling na at wala siyang pakialam kung ang mga sekta ay maging magkaaway. Siguradong plano ng batang Panginoon na paalisin sila anuman ang mangyari. Sino ang magliligtas sa kanila kung ganoon? Ngumiti si Clara para maibsan ang kanyang pag-aalala, mas kilala ko si Ethan kaysa sa iba, kaya relax lang. Hindi siya kailanman natatalo. Hindi ko pa siya nakitang natatalo sa alinman sa kanyang mga laban. Sa tingin ko ay handa rin siyang dumating sa pagkakataong ito. Ang mukha ni Clara ay puno ng lubos na pagtitiwala. Natigilan si Monica habang nanonood. Tumango rin si Rowan, nakatatanda kong kapatid, nakita ko na rin si Ethan, hindi siya normal. Dapat ay ligtas si Luke kasama siya. Tumingin sa kanila si Monica at huminga ng malalim para pakalmayan ang kanyang puso. Ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na sana'y makagawa ng himala ang hindi kilala at misteryosong Ethan na ito para mapanatili silang ligtas. Sa labas ng Mystical Heaven Sect, isang bakana ang biglang bumungad, kasunod ang paglabas ng isang disipulo at pagsalubong kina Ethan at Luke.
Mga pinangalan na panauhin, malugod kayong tinatanggap ng pinuno ng sekta sa kanyang bulwagan. Ang disipulo ay nasa profound heaven stage. Yumoko siya at nagsalita ng mabait. Tumaas ang kilay ni Ethan. Gustong maglaro ng mystical heaven sect, di ba? Isa itong malinaw na patibong. Hindi naman sa natakot sila dahil kusa silang pumasok sa lungga ng tigre. Pinagsalikop ng dalawa ang kanilang mga kamay at nagsalita si Ethan, "Salamat sa pangunguna mo sa amin." Yumoko muli ang disipulo at pinapasok sila. Katie wala Kindstone, hindi sila sumalakay sa labas dahil gusto nilang mawala lahat ng bakas sa loob. Ayaw nilang sumugal, utos ni Locke kay Ethan. Ngumiti si Ethan at tumango, sabay tugon, "Sigurado yan." Hinabol nila ang mga babae at alam nila kung bakit ako nandito. Dahil tinanggap nila tayo, ipinapakita nito na gusto nila tayong patayin agad, wala silang pakialam sa Demon Scheming Sect. Kung gayon, hindi na natin kailangang magpigil pa. Pero bago tayo magsimula, kailangan muna nating siguraduhin na ligtas ang mga babae. Hindi natin sila maaaring gamitin bilang mga bihag. Kumislap ang mga mata ni Locke. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa marangyang main hall. Pinangunahan ng disipulo sina Ethan at Locke papasok, ngunit sa pangunahing upuan ay nakita nila ang isang matandang lalaki na halos walang balat at buto na may matigas na tingin at marangal na aura. Yumoko ang disipulo, pagbati, pinuno ng sekta. Dumating na ang mga pinarangalan na panauhin. Iwan mo na kami. Wika ng sect leader na si Zuan at umalis na ang disipulo. Tiningnan ni Zuan, ang pinuno ng sekta, si Ethan, "Ikaw yan, Ethan. Kilala ba ako ni sect leader Zuan?" Tinaasan ni Ethan ang isang kilay. Tumango ang pinuno ng sekta na si Zuan, 10 taon na ang nakalilipas, sa Imperyong Titans, pinili ko si Clara upang maghanda para sa Double Dragon Gathering, habang pinili ka naman ni Wilson. Akala ko ay malaki ang ibinayad ko sa kanya para sa iyo ngunit nagulat ako nang malaman ko kung gaano ka kahusay sa Double Dragon Gathering. Niyanig ng iyong pangalan ang mga lupain sa kanluran. Nakikita kong mas matalas ang mga mata ng pinuno ng sekta na si Graham kaysa sa akin. Hahaha, napakabait naman ni sect leader Zuan. Ngumiti si Ethan. Itong lumang supot ng mga buto, anong meron sa mabigat na tingin na yan? Anong mga paghahanda para sa Double Dragon Gathering? Malinaw na inakala mong anak mo siya. Akala mo ba hindi ko alam? Mapagkunwari. Kinamumuhian siya ni Ethan at Locke sa loob-loob niya. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.